Samantala, inaasahan ang iba yung pag-unlad ng sektor ng agrikultura sa bansa. Ito'y matapos lagdaan ni Pangulong Aquino ang Republic Act 10601. Alamin natin ang benepisyong hatid nito sa atin mula sa report ni Julius Di Samburo. Naaprubahan na ni Pangulong Benigno Simeon Aquino III ang batas na magpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa bansa. Sa ibinigay na pahayag ng Palasyo ng Malacanang, mandato ng Republic Act 10601 o mas kilala sa Agricultural and Fisheries Mechanization Law, ang ipalaganap o ipaalam ang pagiging moderno at paggamit ng epektibong pamamaraan ng sektor na ito. Kabilang din dito ang pagpapahusay ng farm productivity upang matamo ang food security ng bansa. Kasabay sa modernisasyong ito ang pagtaas ng kitas ng saka. Sa unang bahagi ng taon, nakitaan ang pag-angat ng halos 3% ang industriya ng agrikultura, partikular sa pagtatanim, pangingisda, poultry at livestock. Ayon sa mga datos ng Department of Agriculture at ng Bureau of Agricultural Statistics, nasa 44% ang naitalang agricultural production at dalawa dito ang pagkakaani ng mahigit 4 na milyong metriko toneladang palay at 2 milyong metriko toneladang mais. Ayon naman kay Agriculture Secretary Proceso Alcala, target din ng bansa ngayong taon ang makapag-produce ng marami pang mga agricultural products, maging ang kanilang layong mapababa ang pag-angkat natin ng mga produkto mula sa ibang bansa. Bagkus tayo naman ang magluluwas nito. Nagsimula na tayong mag-export ng iba't ibang rice varieties sa mga bansa sa Asia, gaya ng aromatic and organic black rice sa Dubai. Halos positibo din ang nakikitang datos sa sektor ng pangingisda. Ito din ang nakikitang dahilan ng kagawaran para maglunsad ng 5-year National Agri-Fishery Program. Dahil isa tayong archipelago, hangad nila ang palakasin pa ang fisheries production, processing at marketing nito sa bansa. Sa naaprubahang batas, makikipagtulungan din ang mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga ordinansa para makatulong na paunlarin ng agriculture. Isa din sa kanilang ipatutupad ang pangangalaga sa kalikasan at likas na yaman ng bansa. Ipakikilala din nila ang paggamit ng renewable energy gaya ng solar, hydro o kaya ng wind at iba pang maaaring pagkuhanan ng enerhiya sa ating mga kabukiran. Makikita na patuloy ang ginagawang hakbangin ng pamahalaan para mapaunlad at mapalakas ang agrikultura sa bansa at ang mapangalagaan ng mga magsasakang kumakayo dito. Ika nga sa isang kanta, magtanim ay di biro dahil sa pagtatrabahong maghapong nakatayo. Ako si Julius Di Samburo, nag-uulak para sa Telebisyon ng Bayan.